Hi everyone! I'm May and this is Baby Gray and welcome back to Vida TZN. And for today's video, i-share namin sa inyo yung mga signs na ready na or pwede na si baby sa solid food. First of all, itong mga babanggitin ko, mga mommies and daddies, puro recommendations lang to ha. Syempre, depende pa rin yun kung ano susundin nyo. Huwag mo sipain. Kung ano susundin nyo. And depende yun sa babies natin. Iba-iba naman tayo ng babies. And iba-iba rin tayo ng parenting styles. So, let's start sa first sign, which is dapat 6 months old na si baby. Meron kasi ako nabasa na by around 6 months pa nagiging mature enough yung stomach ng babies for solid food. And dun pa lang sila around 6 months nakaka-develop ng ability to swallow food, na makalunok ng pagkain. So, siguro kaya yun yung recommended age for solid food. Also, kapag breastfed yung baby, para daw fully ma-maximize yung benefits of breastfeeding for the first 6 months, bago haluan ng complementary foods. Pero kapag preemie baby, possible na mas late kasi sa mga preemies merong adjusted age and corrected age and medyo delay ang development ng mga preemie babies, mostly sa mga preemie babies. Ewan ko lang si Gray kung bakit 5 months pa lang binigyan na kami ng go signal ni Pedia na mag-solids. Pero kami na lang yung nag-decide na maghintay until 6 months bago siya pakainin ng solids. So, depende yan sa inyo mga mommies and daddies kung papakainin niyo siya ng 5 months or earlier or wait kayo ng 6 months or later. Pero yun nga, I suggest na mag-consult kayo sa pedia para mas sure tayo. So, next naman is baby can sit without support for a minute or 2. So, itong mga mommies and daddies, hindi naman ibig sabihin nito na kaya na niyang umupo ng mag-isa siya on his own ha. Kumbaga, kung iuupo mo siya in sitting position, kaya niyang i-maintain yung sitting position na yon for 1 minute, 2 minutes or more. Yun yung ibig sabihin nun. Hindi yung hihintayin mo siya na siya yung magkusa na uupo on his own. So, kailangan mo lang siyang itry na iupo mo siyang ganyan ng sitting position. Kung kaya na niyang ma-maintain yun, good to go na siya. Siguro kasi para mas maayos yung flow ng pagkain paglunok niya. And dapat straight yung back kasi meron silang tinatawag na tripod position na parang naka-slouch pa sila. Ay, huwag mo guluhin yung camera. Naka-slouch pa sila. So, mas maganda yung straight na yung back nila sa Opo. Pero kami hindi namin sinunod to kasi nung 6 months si Gray, nag-start na kami ng food sa kanya pero hindi niya pa kaya umupo without support ng matagal. So, nakakaupo siya pero kailangan hawak namin siya. Pero yun, pinakain na namin siya. Nag-start na kami ng solid. Mashed food. Yun yung ginawa namin. And kaya namin ginawa yun kasi meron naman na kaming go signal from Pedia na pwede na siyang mag-solid. So, it's up to you mga mommies and daddies kung ano yung susundin nyo. Pero ito nga is recommended lang. Mas okay talaga kung nakakaupo na siya without support bago nyo siya pakainin. Next is lost tongue thrust reflex. Ito yung movement ng dila nila na parang nilalabas nila yung dila nila. So, I think, defense mechanism nila sa mga foreign objects. Ewan ko lang. So, kapag meron pa kayong napapansin na ganong movement sa dila nila, ibig sabihin na hindi pa sila ready for food. Kasi kahit subuan mo sila, possible na iluwa lang nila kasi i-push lang ng dila nila palabas yung pagkain. So, hindi rin nila makakain. So, pansinin nyo na lang si baby kung okay na yung reflex niya na gano'n. Kung wala na, then good to go na kayo. Pwede na kayong or check nyo na tong sign na to na ready na si baby for solids. Next naman is baby can bring objects to his mouth. I think ito yung isa sa mga natural na ginagawa ng mga babies. Kung mga natural na natutunan nila. So, mapapansin nyo si baby kung meron siyang nahawakan at diniretso niya sa bibig niya yung nahawakan niya, then good na kayo sa sign na to. Kasi minsan, kunwari, makahawak si baby ng blanket or ng toys, mapapansin nyo, once na hinawakan niya, diretso yan sa bibig. So, yun na yun. Yun na yung sign na yun. Last naman is shows interest in food. So, papansinin niyo si baby kung nagiging curious ba siya, kung kumakain kayo, kung pinapansin niya ba kayo pag kumakain kayo, or kapag sumusubo kayo, sinusundan niya yung kutsara, or minsan mga agaw yan ng
kutsara or tatry niya hawakan yung pagkain nyo or yung plato nyo. So, yun yung parang way para makita nyo kung interested ba siya sa food. May mga babies daw kasi na na-meet na nila lahat ng signs of readiness except this one. So, kung hindi pa talaga interested si baby sa food, so kahit ready na siya dun sa ibang signs, parang hindi rin siya makakain ng maayos, parang ganon. So, mas maganda daw na meron na siyang interest with food. Kami, sa totoo lang, hindi pa talaga si Gray Gray super interested sa food nung nag-start kami. Medyo pa lang, parang curious pa lang siya sa pagkain namin, tinitingnan niya yung pagkain namin. Parang naging mas interested lang siya or mas nag-spark lang yung curiosity niya by 7 months siya. So, ayun. And yun nga, recommendation lang naman to para siguro malaman nyo kung gusto na ba ni baby na kumain or hindi pa kapag interested na siya sa food. So, ayun yung mga signs na ready na or pwede nang pakainin na solid si baby. And again, mommies and daddies, ilang beses ko na inulit, recommendations lang po ang mga ito. So, depende yun sa inyo kung susundin nyo or hindi. Kasi syempre, kayo pa rin masusunod kung kailan nyo papakainin si baby. Kasi kami, personally, hindi naman talaga din namin sinunod lahat ng signs na to. Hindi namin hinintay na ma-check niya lahat ng signs of readiness bago namin siya pakainin. Pero kasi kami, may go signal naman kami kay Pedia. So, I suggest na mag-consult kayo kay Pedia para mas sure tayo, di ba? Kung tingin nyo ready na kayo at si baby for solid food, meron kaming ginawang video for ideas kung ano yung mga first food na pwede nyo ipakain kay baby. Ilalagay namin yung link sa description box. Thank you for watching and see you again on our next video. Bye! Bye-bye na, Gray Gray. Bye!